ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Okay, happy viewing kay General James Melad, ang Regional Director ng Philippine National Police sa Region 4A. General James, thank you po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Ngayong araw na ito, mga kapuso, live po sa studio, makakasama po natin ang mga miyembro po ng UP Student Council, si Jules Giang, ang Councilor-elect, at siya po ang incoming USC, tama no? Jules, no? Ikaw ang incoming president ng UP Student Council? Councilor, alright, Councilor. Councilor ba tawag doon? Yes. Alright. Si Marcus San Gabriel, ang incumbent Councilor, tama, Marcus, ng UP Student Council. Bati muna kayo. Thank you very much for coming over. Yes, sir. Good morning po sa lahat ng mga taga-pakinig ng DZWB. Alright, taga-panood din ng GMA News TV, Jules and Marcus. Nako mga kapuso, ang daming nadamay dun sa kanilang ginawa survey. In fact, hindi naman po pala survey ng UP Student Council po ito, kundi survey po ito ng Paralegal Society. No, ng UP. Yes. No? Ilan ba yun? Ilan ba yung mga members ng Paralegal Society? Sa kasalukuyan, meron kaming mga 25 members. 25 members. Coming from different courses. Kayo nagsagawa ng survey. Yes, kami po. UP Paralegal Society, hindi University Student Council. Naggawa ng survey. Nagtanong kayo mga 500 na estudyante. Yes, meron tayong 504 respondents para sa first phase ng survey natin. First phase, ibig sabihin meron pa second phase. Yes, so yun po yung gusto natin linawin na yung survey na ginawa natin ay first phase pa lamang kasi nga alam natin na prosecution pa lang talaga yung nagpe-present, kaya nililinaw natin na after mag-present ng defense panel, magsasagawa muli ang Paralegal Society ng second phase. Ayun, so subject to another survey pala ito. No? Hindi na, this is not the end of it, no? Pero I just would like to get your reaction, no? Ang daming nadamay doon sa galit ni Senator Santiago dahil doon sa ginawa ninyong survey. Anong initial reaction yun? It even elicited a remark from the Senate President na kaya daw walang lumanding na sa top 10, no? Sa latest bar examination results dahil inuuna niyo raw yung survey kaysa sa pag-aaral. Anong reaction collectively ng USC doon, no? UP Student Council doon sa mga remarks na yon? Well, sir, wala naman po masyado pang reaction mula sa University Student Council dahil isa po itong activity ng UP Paralegal Society. Nagkataon lang po na kami ni Jules, member kayo ng member USC. po kami ng Student Council. So, naging reaction po siguro namin, nagulat po kami kasi hindi po namin alam na ganito po pala yung magiging reaction ng mga senator judges. So, yun po. Alright, ano bang tinanong nyo doon? What is that particular question? Yes, okay. Saka, ano ang naging resulta nung survey na yan? Yes, basically yung questions natin sa first phase nga ng survey natin ay 3 lang. At ang basis natin dito ay moral ethical standards mismo na ina-expect natin syempre sa ating mga public officials. Basically, inspired tayo dun sa Code of Ethical Standards na doon nga nakasaad lahat ng mga kailangan natin makuha sa mga public officials natin. So number 1, ang question natin doon ay may tiwala ka pa ba kay CJ Renato Corona? Meron o wala? Pangalawa, karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto si Chief Justice? Oo o hindi? At pangatlo, anong mamungkahi mo sa senator judges na siyang magsasagawa nga ng desisyon at the end of the day? So yung results natin for number 1, sa tiwala, ang mga nagsabing meron pa, out of 504 respondents ay 132 or 26% at yung nagsabing wala ay 372 or 74%. Sa number 2 question naman kung karapat-dapat pa ba siyang manatili, ang nagsabi na oo 127 o 25% at samantalang hindi naman 377 or 75%. Alright, bakit ginawa nyo kaagad yan without hearing the defense? Although sinasabi nyo nga ngayon this is subject to another survey dahil maririnig nyo na yung defense na ngayon, pero ba't hindi muna natin hinintay yung pag-present ng magkabilang panig bago tayo nagsagawa ng survey? Yes, basically isa sa mga objectives natin dito sa survey na to para matansya natin kung ano ba yung naging impact ng ongoing impeachment trial sa mga kabataan, especially dun sa ilang mga students nga na nakuha namin sa survey natin. So nakita natin doon na ito na yung impact, ito yung lumalabas na
pakiramdam ng ilang kabataan regarding dun sa nasasakdal mismo. And again, nililinaw natin na hindi lang tayo basta-basta, sige ito, kunin mo yung survey na to. Inaalam muna natin kung meron ba silang nalalaman sa impeachment trial. Basta ang mahalaga dun, meron silang mga kaukulang impormasyon na nalalaman bago nila sinagawa yung survey. And ito'y lumabas sa results, and bilang naninindigan nga tayo at gusto natin ipaglaban yung naging resulta ng survey na to, hanggang ngayon, pinaglalaban natin siya kahit na yung mga personal stands namin hindi talaga akma dito sa results na to. Okay. Ilang araw ninyong pakikinggan ang depensa bago kayo magsagawa ng ikalawang salyada ng survey ninyo? Yes, okay. Nagkaroon na kami ng initial meeting ng Paralegal Society with regard to the second phase. And ang gusto namin mangyari ngayon ay tatapusin muna natin yung defense panel na mag-present sila ng evidences and witnesses nila. Pero as early as now, nagtatawag na tayo ng iba't ibang mga contacts natin para at least informed na sila na silang sasagot ng survey at least maging aware na rin sila sa lahat ng mga impormasyon na lalabas sa presentation mismo ng defense. Okay. Marcos, gusto kong kunin ang reaction mo. Ano ang reaction ng grupo ninyo, no, ng Paralegal Society doon sa balak yata ng Ateneo at ng LaSalle na magsagawa din ng survey at they're adopting your questions, no? That particular, ano ba yung question ulit, Jules? Number one, yung may tiwala pa ba kay CJ Corona? Tapos pangalawa, kung karapat-dapat pa ba? Okay. Marcus, anong reaction nyo dyan? Siyempre nasiyahan po kami nung nalaman namin na may mga iba't ibang organisasyon mula sa Ateneo, sa LaSalle, sa UST, pati sa College of St. Benilde na nais ding makibahagi dun sa survey kasi naniniwala kami na importante yung social relevance sa mga estudyante sa mga issues sa bansa natin. Would you advise them to refrain until hearing the second, the defense? What would you advise them? Kasi baka mag-elicit na naman ng ibang reaction niya sa mga senator judges. Ayun, importante na bago sila magsawa ng survey, linawin muna kung bakit nagkaroon ng survey. Okay. Linawin din na nagkaroon ng, ito yung first phase ng survey na ang nagpapahayag pa lang ng witnesses pati ng evidences ay yung prosecution panel. Tapos, yun, i-brief din yung mga kung pwede sanang ma-brief namin yung magpapasurvey at ma-brief din yung mga tao na kukuha ng survey bago magkaroon ng mga unsolicited reactions from other people. Bakit sa tingin nyo mahalaga ang tiwala, no, ng taong bayan sa isang lingkod bayan? Yes. So basically, balikan natin yung pinaka-essence mismo ng public service and especially sa konteksto mismo ng Pilipinas na this is the government of the people, by the people, and for the people. At nakasaad nga dito yung batayan natin sa Code of Ethics or Code of Ethical Standards at nakasaad doon yung iba't ibang mga standards mismo na kailangan natin makuha sa ating mga public officials. At bilang nasasakdal nga ngayon si Chief Justice Corona, pinapakita lamang natin dito na nararapat lamang talaga na hingin natin yung pinakamataas na pagtitiwala sa kanya bilang mataas nga yung pinanghahawakan niya sa hudikatura at pinapakita natin dito na walang mas lalamang sa batas. Kung kaya naman ngayon, patuloy tayo naging vigilant sa pakikialam at pakikilahok dito sa prosesong ito. Kahit na mag-aaral pa lamang tayo, pinapakita natin dito na mahalaga yung edukasyon natin bilang lakas natin upang isulong kung ano ba yung nararapat talaga sa lipunan natin. Ngayon ba personally, Jules, nagdesisyon ka na doon sa mga nakita mong ebidensya or you still want to hear the side of the Chief Justice? Yan. Actually, sir, ilang beses na rin natin ito sinasagot at sinasabi natin na developmental dapat yung magiging desisyon natin. Kailangan natin i-consider yung mga evidences din na ipepresent, especially ngayong araw na to, magsisimula na rin yung presentation ng defense, so kailangan tayo mas maging mapagmatsyag at mas maging open-minded tayo na wag tayo magpa-impluwensya agad sa kung sino mang makapangyarihan at gumawa na agad ng desisyon as early as now kahit hindi pa tapos yung defense. Marcos, ikaw, ano ang sagot mo doon sa ating tanong? Anong kahalagahan ng integridad at katapatan ng isang lingkod bayan? Ayan po, kasi di ba meron tayo tinatawag na legal, pati legitimate, yun nga, public office sa public trust. So, kung wala pong tiwala yung mga tao dun sa isang opisyal ng gobyerno, paano po sila susunod, paano po sila makikinig, paano po magiging bukas yung isipan nila sa mga suwestyon, mga mungkahi, mga proyekto ng isang opisyal sa gobyerno. So, yun po. Ikaw ba nagdesisyon na rin? Ay, hindi, ako po naniniwala na dapat pakinggan natin yung
to be a good judge, we have to listen to all sides, hindi lang dalawang sides, kundi madaming mga perspektiba sa isang issue. So, hanggat hindi pa po natatapos yung defense, hindi pa po ako makapagbigay ng pangsariling opinion tungkol sa trial. What do you plan to become? Ikaw, Jules? Ano bang kursong kinukuha mo ngayon? Public administration. Public administration. So, papasok ako sa gobyerno pagkatapos Government service. sa yes. Mag-aabogado ka ba o ano? Pwede. Pwede rin. What about you, Marcus? Human rights activist, sir. Human rights activist. Yes, sir. Bakit yan ang napili mong ano? Bilang community development student, nakikita po namin sa kurso namin kung ano ba talaga yung mga pangangailangan ng mga tao sa grassroots level. So, pagkatapos po sana ng law, human rights po maging advocacy po. Alright. Ilan taon ka na, Jules? 20 years old. Marcus? 21, sir. 21, alright. Sige. Congratulations sa inyo, ha? At, Thank you, sir. Bagong halal si Marcus. Siya po ang ano tawag doon? Sir, si Jules po ang... Si Jules ang incoming, no? Yes, Si ikaw ang incumbent, no? Yes, sir. Tama, si Jules ang incoming. Congratulations, Thank you, Jules. sir. And Thank you, sir. Marcus, congratulations then for serving the USC. Very well. Ano ba yung term ninyo? 1 year? 1 year, 1 year lang siya, sir. 1 year. Okay. Alright. Sige. Good luck, ha? Good Yes, luck sir. sa inyo, Thank you ha? so much po. Mag-ingat sa inyo at huwag nyo lang makakasalubong si Senator Miriam. Ang oras natin, mga kapuso, 8:53. Standby. Double B sa News TV.